Halimbawa, naka-normal supply tayo. Pag nagkaroon ng brownout, so automatic papasok yung genset natin or emergency supply sa ating load side. So pag bumalik na naman yung kuryente, so nagbibilang yung timer, depende sa settings kung ilang segundo yung sinet mo bago siya aandar at mamamatay yung emergency natin. So guys, sa video kong ito guys, ituturo ko sa iyo ang ETS or automatic transfer switch with timer on delay para sa ating normal supply. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but Welcome back ulit sa aking YouTube channel guys. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw guys, pag-uusapan natin ang ETS or automatic transfer switch with timer on delay para sa ating normal supply. So sa ganitong paraan guys, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano wiringan ang ating ETS automatic transfer switch with timer on delay para sa ating normal supply para safety yung appliances natin. Samahan nyo ako at panoorin ang video kong ito kung paano ko ginawa ang ETS or automatic transfer switch. Sisiguraduhin ko sa iyo pagkatapos mong mapanood ang video kong ito ay matututo ka na sa pagwiring ng ETS automatic transfer switch sa inyong bahay. Bago ko simulan ang pagwawiring dito sa ating ETS or automatic transfer switch with timer on delay, ipapakilala ko muna sa inyo ang mga materialis na kailangan natin. Una, kailangan natin ng timer on delay, isang circuit breaker para sa ating normal supply, tapos isang magnetic contactor sa ating normal supply. Meron din tayong circuit breaker para sa ating emergency or genset. Mayroon din tayong magnetic contactor para sa ating genset or emergency supply. And then meron tayong circuit breaker sa ating load side or yung papunta na sa ating bahay. Tapos mayroon din tayong relay para sa ating genset. So ito yung relay natin guys. So ngayon, ang timer natin ay kuwan pala ito, contactor type tong timer natin. So natatanggal lang to siya dito. Meron siyang spring dito, ipapakita ko sa inyo. So ito yung timer natin. So may nakalagay dito na normally open na contact. Saka ito yung isa niya. Tapos dito sa kaliwa, mayroong normally close. So yung principle nitong timer, halimbawa pag nasupplyan ang coil nitong contactor, hihila to siya, papasok. So depende sa settings ng timer nyo. Meron siyang 3 seconds, 1 second hanggang 30 seconds sa settings nyo. So halimbawa pag maabot na yung limit na sinet nyo pag 3 seconds, so yung contact dito na normally open, so magko-close siya. So yung normally close ay mag-open siya. So ibalik natin. Kapitan natin dito. Sisimulan natin yung pagwawiring. So ngayon, sisimulan na natin yung pagwawiring natin sa ating ETS. So yung diagram natin, susundan natin. Dito muna tayo sa unang hilera. So yung line 1 ng circuit breaker, pumunta dito sa coil E1 ng timer natin. So ito yung timer natin, may coil siya na E1. So susuplayan natin galing sa breaker ng line 1 papunta dito sa ating E1 na coil ng timer. So huminto tayo dito sa E1 ng coil ng timer. Yung coil naman ng timer na E2 ay nakakonect dito sa line 2. So ito yung line 2 natin. Susuplayan natin dyan ng line 2 ng breaker. Papunta din dito sa coil ng timer na ito. Kasi ito yung mag-i-energize yung timer natin pag nasuplayan siya. So ngayon, tapos na tayo dito sa unang hilera. Dito na naman tayo sa pangalawang hilera. So yung line 1 niya pumunta dito sa number 67 ng timer natin na normally open. So ito yung
timer natin, mayroon siyang normally open dito na number 67. Kumuha siya dito sa line 1 or dito pwede sa E1. So ito yung E1 natin, line 1. So tuloy natin dito yung isang linya. Papunta natin dito sa 67 normally open ng timer natin. So connect natin. So sunod natin yung 68. So yung 68 natin, pumunta dito sa ating genset na normally close. So saan yung genset natin? Ito yung genset natin. Mayroong normally close dito, number 22. So lagyan natin ng wire galing sa 68. Tunik natin. Pupunta natin dito sa genset na magnetic contactor natin, normally close. And then yung labas niya, number 21, papunta dito sa ating coil E1 normal supply. So ito yung normal supply natin. Lagyan natin ang wire dito sa 21. Punta natin dito sa normal supply coil. Okay. So yung coil ito ng normal supply contactor natin ay nakadiretso sa line 2. So kuha tayo ng linya ng line 2 niya. So ito yung normal supply natin. Connect lang natin dito sa ito yung line 2, pumunta dito. So dito na tayo kuha kasi mas malapit dito. Pitan natin. Connect natin dito sa ito ng normal supply natin. So tapos na yung ating pangalawang hilera. Dito naman tayo sa third na hilera. So yung number 68 normally open timer natin. So yung 68 pumunta dito sa ating relay na coil. So 7 yung relay natin, mayroong number 7 dyan. I-connect natin yung isang linya dito sa 68 ng normally open timer natin. And then papunta natin dito sa ating contact sa coil ng relay. So yan na. So yung kulang natin dito, yung line 2 ng relay natin na coil, pumunta din dito sa ating line 2. So kuha tayo ng line 2. So dito lang tayo sa circuit breaker, mas malapit. Connect natin yung isang wire. Pupunta natin dito sa ating relay na terminal para sa coil ng contact. So yan. So tapos na tayo dito sa ating normal supply na may timer. So dito na naman tayo sa ating emergency. Mas madali lang to siya. So yung line 1 natin na circuit breaker line 1 pumunta dito sa ating normal supply normally close 22. So kuha tayo dito. Okay. From line 1 ng ating circuit breaker ng emergency. So ito yung emergency circuit breaker natin, ang line 1 niya. Yung wire niya pumunta dito sa normal supply number 22 normally close contact ng contactor. So connect natin dito sa number 22 contact normally close. So yung labas niya ay number 21 papunta dito sa coil ng ating genset A1. So ito yung genset natin, may coil yan na A1. So connect natin yung 21. Papunta natin dito sa coil ng genset natin A1. So dito tayo minto yung line 2 ng
ito papunta din dito sa line 2 ng ating circuit breaker. So ito yung circuit breaker natin para sa ating genset. Connect natin dito sa ating coil ng genset. So yan. Okay. So guys, tapos na yung normal supply diagram natin, emergency supply diagram natin. So ngayon, proceed tayo sa supply dito sa ating power para masupplyan ng load side natin. So guys, ito po yung diagram natin para sa ating power circuit dito sa ating papunta sa load side natin. So ito yung posisyon ng contactor guys. Pag naka normal supply siya, naka close siya. Pag emergency genset na naman ang susupply, ito yung magko-close, mag-open na naman tong normal supply natin kasi wala siyang kasi naka emergency tayo. So ngayon susundan natin tong diagram natin. So yung line 1 natin dito sa ating circuit breaker, so normal circuit breaker natin papunta dito sa, so ito yung contact natin, yung line 1, line 2. So connect natin dito line 1 nya, kuha tayo dito sa circuit breaker. So susupplyan natin dito yung in ng magnetic contactor natin para sa normal supply. Okay. So yung line 2 naman guys, ito line 2, pupunta din dito sa line 2 ng ating magnetic contactor. So ang ginamit ko dito yung line 3 ang gagamitin natin dyan. So kuha tayo dito ng line 2 ng circuit breaker. And then connect natin dito. Pwede natin gamitin itong gitna, pwede natin dito gamitin sa gilid. So kasi single piece lang, dito na lang tayo sa gilid kukuha. So ngayon tapos na tayo dito sa bandang taas. So dito na naman tayo sa ating circuit breaker para sa ating emergency or genset. So yung line 1 nya, yung out ng line 1 nya, pumunta din dito sa ating contactor ng generator. So lagay natin yan, lagyan natin ng wire dito, line 1. So connect din natin dito sa line 1 ng magnetic contactor sa in nya. Tapos yung line 2 nya, ganun din, kakonek din dito sa ating line 2 para masupplyan yung load side natin. So connect natin. Connect natin dito sa linya ng contactor. So ngayon, kumpleto na yung dito natin na supply natin sa in papunta dito sa ating magnetic contactor. So susupplyan natin dito yung bandang ibaba tayo. So galing dito sa ating normal supply, yung line 1 out nya sa baba, pumunta din dito sa line 1 dito ng generator papunta sa ating circuit breaker na load side. So lagyan natin ng wire. So yung line 1 natin, connect natin dito sa line 1 ng normal supply, and then papunta natin dito sa genset na line 1 din, tapos line 1 ng load side natin, circuit breaker, ito na yung papunta sa bahay natin. So okay, connect na naman tayo dito ng line 2 ng normal supply. Line 2. So dito sa genset natin line 2, kuha din tayo dito papunta sa ating load side circuit breaker. So connect natin dito yung line 2.
So ngayon, kumpleto na tayo dito sa connection natin. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung halimbawa, pagpalagay natin ito yung genset natin. Tapos yung may out siya dito na line 1, line 2. So ito yung genset natin, di ba? Example. So yung out niya na 220, ilagay natin dito sa incoming ng ating genset na breaker. Kasi yung sa normal supply natin, ay ito na yung galing, itong wire na sa taas, ito na yung papunta doon sa Meralco. So ngayon, bukuha tayo dito ng isang linya. Yung line 1 dito ng generator natin, i-connect natin dito sa ating line 1 circuit breaker natin para sa genset. Yun. So yung line 2 nya, pwede na yung dito sa gilid. So yung gagamitin natin yung gilid. Papunta din dito sa ating yung line 2. Okay. Tapos na yung sa genset natin. Diba guys, yung genset natin, mayroon yan siyang parang start na switch siya. Pagpalagay na lang natin ito yung dalawang linya. Ito. So, yung dalawang switch natin, i-connect natin yan dito sa relay natin. Ito yung relay natin. Di ba may switch yung genset natin? Yung isang linya, ilagay natin dito sa ating isang relay na normally closed. So, yung normally closed natin ay yung 1 tsaka 4. So, connect natin yung isang linya dito sa 1. Kasi guys, pagka nag-brown out siya, yung relay natin, wala siyang supply, naka-normally closed siya. So, automatic, aandar yung genset natin. So, pag may power naman, yung relay natin, nakapatay yung genset natin. So, hindi siya aandar. So, okay guys, tapos na yung pag-wiring natin. So, ngayon, lalagyan na lang natin dito ng indicator light para sa normal supply natin at saka sa genset para makikita natin kung ano ang pumasok na kuryente. So ilalagay natin sa dito sa contactor niya. E1 tsaka E2 lang. Pwede na dito. Basta ma-indicate lang natin kung may pumasok siya na kuryente. So connect natin dito. So ito ay indicator lamang. Yun. Ito yung sa normal supply natin, yung green. Tapos yung sa emergency naman, ito yung pula. Connect natin dito sa isang coil. So ngayon guys, tapos na tayong maglagay ng indicator light. Ilagay na natin itong relay. Tusok natin dito. Tapos titestera natin yung ginawa natin sa pamamagitan ng tester natin. So iset natin ng ohms, continuity. So ngayon, i-tester natin. Make sure lang na nakapatay yung breaker natin. So yun, may reading siya ng coil natin kasi naka-emergency siya. So ngayon guys, susubukan na natin pagganahin yung ginawa natin. So i-on lang natin tong ating normal supply. So yun, nag-trigger yung timer natin. 3 seconds yung set. So umandar ngayon yung load side natin. So i-on natin tong genset natin. So yung genset natin naka-standby lang yan kung in case na mag-brown out. So ngayon, susubukan natin yung pagpatay dito sa ating circuit breaker para sa ating
normal supply. Halimbawa, nagkaroon ng brownout, nag-cut off. So ngayon, automatic. Gumana yung ating genset. Umilaw to, ibig sabihin yung genset natin gumana papunta sa ating load side. So ngayon, pagbabalik yung kuryente, so ngayon gumana yung timer. So bumalik ngayon siya sa normal. So guys, yung ETS natin guys ay mayroon siyang safety para sa fluctuation. Halimbawa, naka genset siya tapos babalik bigla yung kuryente. So hindi pa magka-cut off yung supply natin para sa genset, magbibilang muna dito siya sa timer. So ito yung purpose ng timer dito, para safety din sa ating mga appliances. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video tutorial sa araw na ito guys. Kung nakatulong ang video ko sa iyo guys, maaari kang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa pagpindot ng subscribe, pindutin mo na din yung bell notification para ma-update ka kung may bago akong mga video. Kung may mga nais kang malaman about sa electrical, mga control, maaari kang mag-comment sa baba at gawa natin ang video. So maraming salamat sa panonood at ingat palagi and God bless po.